Mga Karos, good morning po. Yan, good morning. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Yan, another vlog, another renovation po. Ngayong araw po ng Martes. So, update po sa mga project po natin. Bali, ang content po natin ngayon, magkano na nga po ba yung expenses ng mga materyales, ang mga nagagastos na dito sa ating Anyana project. Ayan, bali, bibigyan ko po kayo ng update dyan mamaya. Pero bago po yun, update muna tayo rito sa mga ginagawa nating project dito sa Lumina Homes. Kaya ito, samahan niyo po muli kami ngayong araw po na to. Ngayong araw ng Martes, ngayong umaga hanggang hapon. Enjoy watching po. Tara, and let's go. Good morning sa aming mga client owner. Ayan, good morning po. Ayan, nandito na tayo sa phase 4. Ayan, ito yung ating ongoing project for finishing. Ayan, meron po tayong dalang basahan. Sa panahon ngayon, pagpasok ng bagong taon, nagkakaubusan nito. Hirap na hirap ako maghanap kahapon. Ayan, nag-stock na ako ng marami. Master Dindo, good morning. Good morning. Ayan na, kuya ha. Salamat boss, thank you. Yun. Final na to. Matapos na to. Ayan. Tapos yung ibang WPC rito, kagaya po nitong kulay mahogany, gagamitin po doon sa ongoing project natin dito yung bago. So binili ko na para isang ano na lang po tayo, isang biyahe. Yan, para yung PVC panel na lang yung iintindihin natin sa susunod. Very good morning po. Morning boss. Kamusta? Nakapagpahinga ka? Ayun na. Hindi talaga pinahanda. Kasi Kulog na kulog po kasi talaga rito. Tapos built-in po yung ating mga cabinet. Yung closet, hindi naman niya pwedeng mailabas. Yung tubular WPC, may binili ako dyan para dito po yun. Yan. So ito yung pinaka living space. Yan, maliit na nga lang po. Tapos refrigerator naman po yun doon. So ang magkakabit po nito si Master Ryan. Ipapasabay na po natin pag pinakabit po natin tong aluminum kitchen cabinet at saka yung mga aluminum na ikakabit pa po rito. Ayan, ito yung project natin. Nayata si Kuya Dindo rito, pinipinturahan niya yung bracket ng ating outdoor unit ng aircon, kulay black. Tapos kahapon, ito yung content natin. Kahapon niya, maraming salamat po sa inyong mga comment. So iba-iba nga po, minsan lagpas pa or minsan less than 100,000 ang nagagastos dito. Pagpapagawa lang po ng harapan ng bahay niya, kasama na yung screen door doon. Tapos kung may window grills or palit din po ng bintana, ayan, included na ho yun. Nasa phase 4 pa rin tayo, bali nandito tayo sa bagong project natin. Ayan, bati tayo. Kuya Doming, good morning po. Ganda lang weather natin, Kuya Doming, no? Hindi mainit. Ayan, bali, ito muna yung tatrabahuhin nila dito sa harapan po ng row house, yung pinaka front yard natin dito. Tapos si Adonis kasama natin dito para sa plumbing. Mark, good morning, Mark. Good morning sir. Good morning. Si Adonis, good morning, Adonis. Good morning. Ayan, bali, ito muna yung ipapatrabaho natin sa kanya. Bali, yung layout nito ay walang pinagkaiba dito sa naging project namin nito. So, nandito po yung kitchen sink, L-type, refrigerator. Tapos ililipat po natin tong dating turnover na TNB, ilalagay po natin dito. So shower head or yung shower set natin, water closet, and dun sa basin lavatory. Yan, binigyan na po natin siya ng sketch. Yan, kasama na po dyan yung magiging layout at saka yung sukat. Yan. Tapos syempre yung mga kailangan na materyales para rito. So, isa rin to sa mga madudugong trabaho bago po natin siya malagyan ng flooring. Kailangan nakasetup muna yung water line at saka yung sanitary pipeline. So, gagawa kami ng panibagong catch basin dito sa ilalim ng kitchen sink. So, update sa materials, medyo lumuluwag na. So, ito lang ang medyo hindi pa nababawasan. Ayan, bali baklas na nga rin po yan. Tapos mamaya makongolekta na tayo ng mga kalakal na hindi naman na po magagamit sa construction site para medyo lumuwag. Tapos ito,
ipapalipat na po natin yung banda rito sa, sa gilid lahat para lumuwag na po rito. Then ipapakontinue na po natin yung demolition nito. So yan muna, bali yung sa extension nga po pala na ginagawa natin dito sa likod, medyo mataas-taas na po siya. So bago yung plastering, yung palitada, unahin muna natin yung flooring dito. Yan, mimili muna ako ng materialis, babalik ako rito mamaya. Tapos dito, ang konting pukay pa or excavation pa, nakapag-buhos na rin sila ng puting ng 3 poste natin sa harapan. Then CHB laying na asintada. Then babawasan pa po yung lupa dun sa magkabilang gilid para makapag set din ng C-beam natin at saka yung pinaka-dowels para sa CHB laying. Nasa phase 4 pa rin po tayo, bali hindi muna tayo umalis. Yan, bating muna tayo rito. Yung mga bakal na nakikita natin dito sa may kalsada, unti-unti mababawasan to dahil paumpisahan na po natin yung roofing process dito sa harapan. Yan, para mabawas-bawasan na yung mga materyales. Kuya Boy, good morning po Kuya Boy. Ayan, bali nilinis na ni Kuya Boy yung mga lupa rito. Ito nga po pala dadaling ko sa sa phase 1 yung iba rito. Kasi may ginawa kaming unit dun na Mia inner unit, may plant box doon, hindi ko pa nalalagyan ng lupa. Rusty, good morning. Good morning. Yan, roofing framing na pala. Yung mga gilid po nito, ayan pinatatakpan po natin, may cover po siya. Para kapag natapos po, may cover na po yung magkabila. Log, good morning Log. Good morning. Yan. Op, yeah. Dito tayo. Yung bali, may ano na po to, may hard deflex insulation na. Tapos yung gitna, kakasahan po namin ng 2x4 yan. Kaya may 2x4 kami na bakal doon. So magkakaroon siya ng 2x4 na bakal dyan sa gitna para suporta na rin. Itong unit po kasi, puro ano lang po siya, tubular na nakapabalagbag pero wala po siyang parang biga or beam doon sa gitna. Para kapag umapak tayo sa bubong, ay hindi po masyadong mauga. So additional na suporta. Ayan, napaglagay na si Kuya Boy ng ilan sa mga electrical dito according dun sa binigay kong plano sa kanya. Ricky, good morning. Good morning. Kasama niya si Badang, good morning ka. Sige, framing na dito. Ayan. Maabot niyo pa ba yun? Papalitan namin yun, di ba? Kaya pa? Maabot pa? Sige. Ang laki ng ilaw natin Ayan ako muna yan. Kaya naman si Payo ulit yung ko. Taba. Marami na tayo atraso kay Kuya Ronald. Wait naman yun. Yung dati namin yung naging kasama rito, pinahiram kami ng gamit. So ayan nga po pala yung gutter natin. Laki. Laki. Tapos may salo po yan na angle bar dito sa ilalim. Para hindi po magbabago po yung kanyang fluid. Sa tuwing nag-absorb siya ng tubig. Yan ang finish nito sa ceiling. So hard deflex lang. Yung fiber cement, yung lumang nakagawian namin sa mga renovation. Okay lang po daw kila client. Pero mas maganda na rin po sana kung naka PVC panel na. Pero ayos na po daw sa kanila yun. Ang mga gagawin pa rito, de-demolish to kasi gagawing sliding door. Tatanggalin din yung hamba at pinto. Tapos yung dalawang bintana rito sa likod, yan tatanggalin din yan. Tapos sintadahan natin ang hollow blocks. Yan tiles. Tapos yung hollow blocks namin dito magsusobra na yata yung mga 10 siguro. Or 8. Si Adonis. Sala pala pala ron. Pero yung pala si Adonis. Dumayo rito. Ceiling framing na. Ay, ceiling framing. Roofing process. Laki ng ng hindi pantay yung nila. Plastering. May siwang. May awang. Okay, importante sa atin, level. Yan, balik tayo rito. Pinadeliver na lang pala natin yun. Thank you po kuya. Salamat po. Nandito na. Yan, pinadeliver na lang natin yung mga fittings na kailangan ni Adonis dito. Tsaka yung PVC pipe. Lan, thank you lan ha. Okay. Yan. Nandun na rin sa kabila. Okay na. Yung bakal? Wala pa. Sige.
Yan yung mga pinadagdag natin dito. Ang sanitary pipeline nga po pala na nakabang dito sa mga row house sa phase 4. Yan di 4. Tapos may mga ano na, pang water line. Tsaka yung mga additional na fittings. Yan si Adonis po na bahala rito. Patulong ka kay Mark doon ha. Grabe, tigas. Ang tigas? Lupa? Adobe. Adobe no? Oo nga no. Kitang kita. Catch basin kasi lilipat. Maganda lupa rito na. Naka ano na, naka-compact na. Hindi na po siya bababa. Normal niya na lupa ito. Oo nga no, para semento na. Tubig. Balik ulit tayo rito sa phase 4. Ayan. Medyo marami pa silang kailangan. Baka mamayang hapon na ako makapagbigay ng update sa project natin sa Anyana. Ayan. Opya. Gaya rito, kailangan nila ng chipping gun. Bali isang layer na lang yan kuya after nyan. Sige. Opya, kay Adonis po. And may mga part po kasi ng wall doon na papapasukin namin yung tubo ng DDoS. Kaya kailangan ng chipping gun. At saka yung pader na rin dito. Para ma-demolish na rin po yan. Dito naman muriatic at saka paint thinner. Bumili na rin ako ng muriatic. Baka wala na yung sa inyo eh. Baka sakali. Meron pa din. Pencil brush kuya, ikaw na magtago. Kaya din daw. May pencil pa ako dyan. Ayan. May pencil brush pa ako. Ayan. Ito, kikintab na to, ano, kuya? Pagka napahira na. Ano po yan? Acrylic emulsion. Yan, mamuti-muti nga lang po talaga kapag kayo na-apply. Pero pagka natuyo, kintab na. Wala yung pitin. Oo. Isang bala kang bago dyan. Roller? Oh, bus na. Yan. Wala na yata. Ay, magagamit mo pa naman yun nandyan. Wala mo yan. Ito nga pala, nagtimpla na tayo na para sa CD console. So, eto. Na ano naman din naman natin kay ano to, ni kay Sir. Bali, halos ka kulay nito. Yan, hindi naman natin magagaya talaga yung kulay nito. Pero halos ka kulay na. Bali, ito break time mga karaos. Nandito tayo sa ano, sa phase 6. Yan, meron tayong inocular na Armina SF. Parang kagaya niya lang po yung ano, yung Angeli, pero ito meron ng 3 bedrooms, tapos naka-tiles na yung baba. Tapos naka-painted na ng primer yung mga pader at saka yung ceiling. So, shoutout nga po pala kay ano, kila Ma'am Ning at saka sa husband niya na nasa Dubai. Yan. So, ano po to? Bali parang renovation, agawa ng extension, pero yung finishing niya pang ano lang po, yung paupahan. Yan, tingnan natin. Feeling ko naman matutuloy kami, pero tingnan natin kung ano yung kakalabasan ng renovation nito. So, paupahan lang talaga. Alright, tara, let's go. Nandito na po tayo sa Anyana. Yan, Anyana Bel Air Central dito sa San Mayor. Yan, magandang araw po kay Sir and Ma'am, sa client owner natin dito sa project natin. Yan na. Okay, bati tayo. Master Jojo, good afternoon. Good afternoon. Tsaka kay Kuya Richard, good afternoon. Good afternoon. Yan ang ginagawa ni Kuya Richard sa mga poste. Bali, yung sukat po nito, simula po doon, yan, sakop na po nung pinaka-finish niya. So, hindi na po tayo sumobra rito, sakto lang. 12 meters to, di ba? Ang haba. 12 meters, no? Simula doon. Yan, 12.5. Yan, simula po doon yung sukat ng pinaka, ano po nito, pinaka-width. Yan, 12.5. So makikita nyo lang po rito sa mga gilid ng poste kung bakit may uka to. Diyan po kasi natin palulusutin yung tubular hinges natin. Yan yung gagamitin nating hinges dito. So mabubuo na yung sa poste, paikot na tiles. Tapos yung update naman po rito sa bubong, ito po yung additional na pinagawa po sa atin ni client.
So ayan na, may insulation na gamit yung Hardiplex. Naka-lawn span na rin po yan. Bali, to follow na lang po natin na orderin yung ating mga flashing. Tapos sa gilid, yan, lalagyan na lang din po ng Hardiplex board yan sa gilid. Tapos kaya nga po pala, meron pa po tayong bracing doon kasi yan po yung magiging height ng ceiling. So nakakisami po to. Marvin, good afternoon Marvin. Good afternoon. Ayan, nauntog yata ako. Nauntog na ako. So, ayan na po siya. Bali magkakaroon pa po ng metal framing po yung kagaya po nun. So, metal pa rin. Tapos yung pinaka ano po natin, Cenepa na ginamit. Bali yung 20 cm by 9 mm. May Cenepa po tayo. Yung pasya. Tapos gumamit tayo ng stainless gutter po dun. Sa taas. Dito pinasisinsil na natin yung sa TNB. Good afternoon kay Sandy. Good afternoon, boss. Ayan. Sinsil. Sinsil. Masulpot-sulpot lang ito eh. Oo. Walang gawa sa baba dito naman. Oo. Hanggang sana. At least kahit pa paano may mabawasan yung mga sinsilin. So, eto may access na tayo kapag kagagawa po tayo ng paint jobs dito. Tapos dito po sa pinakabulada, meron din po tayong ilaw po dyan eh. So, yan. May access na tayo rito. Yan, ginagawa ni Marvin. Yan, nagkulang tayo ng tech screw dito. Yan, kulang pa yan na may mga nakaangat pa. So, to follow na lang po. Madali na lang po yan bukas. Tapos, kailangan po natin nung ginagamit po namin na pangkalang. Yan, sa between ng yero at saka nung gutter. So, kailangan natin ng aluminum or kaya yung stainless na lang. Pwede naman yung stainless, magdi-DIY na lang. Para pagka nag-flow na po yung tubig dito, umulan. So, hindi po uuga yung gutter. Yung flashing na lang po yan. Yan lang yung mga kailangan dyan. Oh. Side flashing, tsaka rito. Ang kailangan meron para walang tulog. Iyan oh. Tumutunog oh. Hindi ko mapit ng gusto yung pintura rito. Kaya tumutok-tok. Yan ang pinagmumula ng ng leak. So ito pipinturahan naman yan. Yan last touch niya kapag natapos. Dahil pang gagawin dyan, ilaw, electrical pa. Ayan mga karaos, kaya nandito tayo ngayon kasi mag-share tayo ng expenses na sa development na nakikita natin dito. Kung magkano na nga po ba lahat ng mga materyales na nagagastos natin dito. Yan, i-share namin sa inyo. Yan, simula po nung dumating kami, simula nung ginawa yung mga extension, nag-hukay tayo, mga bakal, simento, buhangin, graba, pahakot pa ng back. Hanggang sa mga finishing installation or gaya nito, metal framing, roofing, electrical. So sa electrical natin, nasa 50% pa lang po kami. Marami pang ayusin sa electrical. Tiling, hanggang sa makabili tayo ng mga pang-primerang materyales para sa pintura. Yan, hanggang sa makabili tayo ng mga pinto, hamba, kisame, PVC panel. Yan, isi-share namin po sa inyo. So ito na po yung mga nagagawa. Yan na. Pero may mga stock pa naman po rito. Yan, nakikita nyo yung mga pintuan na yan. May konting PVC panel pa na hindi pa naikakabit. Tapos may mga fixtures materials na rin po na nabili po rito. Tapos si client din meron na. Kagaya ng mga ilaw, kitchen sink. Ayan. Tapos meron pa nga tayong flexible dito. So gagamitin pa po yan. Yung hamba, yung paggagamitan pa po yan. Ito yung mga ilaw. Yan. Tapos bumili na rin tayo ng shower set. Kung sakaling paumpisa na po natin yung sa TNB, at least kompleto na. So advance lang tayo kasi syempre sabay tayo dun sa plano. Para every time na may gagalawin tayo sa area, may mga reference na tayo dun sa mga fixtures materials. Yan na, ilaw. So naipang gagawin dito. Wala pa po yung aircon. Dalawang aircon to. Tapos ito, may stock pa tayo rito. Ayun nga, sa mga pintura, hindi pa nagagamit yung iba sa tiles. So yung cover na ng tiles, simula dun sa floor area nung garahe hanggang dito sa harapan, yung floor area niya.
Meron din po rito, yung covered ng tiles dito, meron din po yan. So advance tayo. O kasama na to sa mga babanggitin ko na ginastos natin sa lahat ng materialis. So ayan po yung skim coat, meron na po tayo, madami na yan. Siguro pang 70 to 80% na lang yan. Siguro pang 70 to 80% na po yan kapag nagamit po natin. So magdadagdag na lang. Semento, meron pa. Tsaka adhesive, yan meron pa. So ang mga hindi pa natin nabibili rito, baka magdagdag na tayo ng PVC panel pa kasi saktuhan lang to. So may 2 box pa tayo rito. Hindi pa nabibili rito yung para sa mga finishing materials kagaya ng granite. Yan, may granite dyan. Tsaka yung mga pang finishing carpentry, yung mga plywood, wall plated panel at tsaka tubular WPC. Yan ang mga hindi pa nabibili. Tapos karagdagang tubulars para po sa mga gate and grills. Syempre yung mga ilaw pa dyan. Ayan, mga poset sa harap ng bahay, sa loob. Ayan, tsaka yung PVC panel na gagamitin po rito. Yan, wala pa po tayo yan. Yan, medyo madami-dami pa. Tsaka si Master Batang may gagawin din po sa aluminum. Yan, madami-dami pa. Yung tungkol nga po pala rito sa sa bar counter at tsaka dito, granite po yung gagamitin dyan. Kasama na po yun dito. Yung sa wall, granite po yung gagamitin. Pero pagdating po dito, kasi dirty kitchen, parang porcelain tiles na lang yung gagamitin po natin dyan. Kasi hindi naman po umabot yung yung bubong papunta doon sa dulo. Dyan lang po talaga yung standard. Ayan na. So ayan, sana na-discuss ko lahat kasi kalat-kalat yung gamit. Pero lahat yung gagamitin po dito. Ayan lahat. Ayan. So sa tiles, sakto na po tayo rito. Ayan, yung pintura pa pala na mga gagamitin dito syempre. Sa loob at labas, yung mga pang finishing paste at saka yung pang emulsion paint natin. So medyo madami-dami pa. Ayan, tinitesting na ni Master Jojo yung mga wire sa poste kung umiilaw lahat o gumagana. Eh mga karos, bali yung expenses dito sa lahat ng materyales kasama na yung hakot panambak sa mga nakikita nyo rito sa development nitong ginagawa natin na unit dito, umabot na po ng kulang-kulang 700,000. So materialis po yun. So lilinawin namin, i-clear ko lang, materialis po yan, materialis sa mga mga nagawa po natin dito at saka sa mga nakikita nyo. Kasama na po yung mga stocks pa na nandito po sa loob na gagamitin pa po natin hanggang sa matapos yung unit. So ito mga karos, sana nabigyan po namin kayo ng idea kasi medyo may mga nagtatanong din po sa akin dito na taga Anyana at saka sa Grand Antel na halos kapareha po ng mga unit dito. Ang may share ko lang po sa inyo kung ano lang po muna yung development ng unit, kung ano po yung nakikita nyo na actual. Ayan po yung inabot na po ng mga materyales. Kasama na po dyan yung expenses para sa hakot panambak. Nakailang hakot panambak din po tayo rito. Pero yung yung ilang magdadaang buwan pa, syempre may mga bibilin pa po tayo. Ayan, maraming salamat po muli sa pagbisita. Ayan, sa walang sawa nyo po suporta dito sa aming channel. Sana nabigyan ko po kayo ng idea. Nakakuha po kasi tayo ng content regarding din po doon sa mga nagtatanong po sa atin na taga dito. So kita-kita na lang po ulit for the next video. Ito, paalam po muna. Ang target po namin dito ay bago mag-April, ito 2025, year 2025.